Pinabilib mo ko. Wala kang mintis. Ginagawa ko to para sa sarili ko. Alam kong hanggang ngayon hindi mo pa rin ako matanggap bilang. Ganun pa man. Suportado ko lahat ng gusto mo. Nagpapasalamat ako sa'yo. Dahil kasanggat kakampi kita ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun, pinapatawad ko na lahat ng mga atraso mo sa akin, sa nanay ko, at sa buong pamilya ko. Na hanggang ngayon galit ka pa rin sa akin. Ito lang ang pangako ko sa'yo. Kakampi mo ako hanggang kamatayan. Erwin. Diyan ako siya. Para sa'yo. Ito ang simbolo ng lahi natin. Meron si Calvin ito. Pati na rin ang nawawala mong kapatid. Tanggapin mo. Bilang anak ko. Tatanggapin ko to. Bilang pasasalamat sa lahat ng mga ginawa mo sa akin. Pero huwag mong isipin na sumasapi na ako sa Golden Scorpion. Pero tulad ng pinangako ko sa'yo, Edgardo, tutulungan kitang hanapin ang kapatid ko. Salamat. Ang ganda naman ng kwintas mo. Sino nagbigay niyan? Si Senyor Edgardo ba? Oo. Tinatanggap mo na pala siya bilang ama mo. Alam kong hanggang ngayon hindi pa rin kayo nagkakaintindihan. Magkakampi kami. Sapat na yan. Teka, pamilyar tong kwintas na to ah. Nakita ko na to noon. Ito, sanlao na lang sa ito. Totoong ginto yan. Ito na lang naiwan sa akin ng mga tunay kong magulang eh. Alam ko na! Kay Moises to. Suot-suot to ni Moises.
Eh, gusto niya pa nga isang lato sa akin eh. Kaya lang, wala akong pera. Moises na kaibigan mo? Oo. Paano siya magkakaroon ng ganito? Mga anak lang tagapagmana meron ito. Miss Nympha, magsabi ka ng totoo, ha? Nakatitiyak ka ba na talagang nakita mo yung mga sinasabi mo yan? Anak ng senyor ang buod ng pinag-uusapan dito. Siguradong sigurado po ako. Nahawakan ko ang kwintas ni Moises. Nakita ko siya ng malapitan at nakatitiyak ako na kapareho siya ng kwintas ni Elias. May tiwala ako kay Nympha. Hindi siya nagsisinungaling. Sabihin na natin totoong impormasyon ni Nympha. Pero paano kung naapulot lang pala ni Moises yung kwintas? O di kaya ninakaw niya? Mas mabuti pang kausapin natin si Moises para siya magbigay linaw sa lahat. Posible din naman po na si Moises ang nawawalang kapatid ni Elias. Baka sa kanya nga po talaga ang kwintas. Jose, sigurado ka bang wala kang eksperyensya sa baril? Wala ko, senyor. Paachamba lang po yan. Kinagalingan ko lang talaga para mapasok ako sa grupo niyo eh. Hugo, hanapin mo si Moises. Iharap mo siya sa akin. Katulad ng sinabi niyo, senyor, lahat ay posible. Masusunod po. Tao po! Aling Gloria! Aling Gloria? Ay, magandang araw. Nay Gloria! Uy, di ba ikaw si... Nympha po. Oh, nakitulog ka sa amin noon, di ba? Oh, ay, naku, sino si... Siya po si Elias. Elias. Magandang araw, Nay. Magandang araw. Ano naman ang kailangan ninyo? Nandito po ba si Moises? Ay, sandali. Alika, tuloy. Nay, hindi na. May itatanong lang ko kami. Okay. Ay, Nympha, ano? Apo. Ay, bakit nga ba nung araw na yun nakitulog ka sa amin, hindi ka umuwi? Kasi nung araw po na yun, may nang bastos ng mga lalaki sa akin. Tapos eto si Moises, pinagtanggol ako. Kaya simula nun, naging kaibigan na kami ni Moises. Akala ko kasi. Ay, hindi po. Alam mo, talagang mabait yung bata na yan eh. At kasi pinalaki ko siya ng tama kahit hindi ko siya kadugo. Nay, ano ulit yung sinabi niya? Hindi niyo ang totoong anak si Moises. Sinabi ko ba? Huwag mo na lang ipagsasabi, ha? Pero kasi napulot ko siya doon sa ilog ng basura. O isang gulpa siya noon, naawa ako, kinupkup ko na. Pero pinalaki ko siyang parang tunay kong anak, ha? Nay, Nanay Gloria, pamilyar ho ba sa inyo tong kwintas na ito? Meron din ho bang ganito si Moises? Meron. Ganito yung nakalagay doon sa lampin niya noong napulot ko siya doon sa ilog ng basura. Teka, ba't meron ka din nito? Yun nga po ang dahilan kung bakit ho kami nandito, Nay. Nasaan ho ang anak niyo? Kailangan ko ho siya makausap. Importante.
Wala nga eh. Ilang araw nang hindi na uwi. Gusto ko rin siya makausap. Magmula nang lumabas ako mula sa ospital, hindi pa kami nagkikita. Sige, Nay. Huwag ko kayo maglala. Hanapin ho namin siya. Sige go, anak. Parang awa mo na kasi nag-aalala na ako. Ilang araw hindi nagpapakita yung batang yan. Huwag ko kayo maglala. Hanapin ho namin siya. Sige. Maraming salamat. Maraming salamat. Ingat kayo ha. Maraming salamat. Di ba? Posible nga kaya si Moises na nawawala akong kapatid. Si Moises ang tunay na Calvin Magallanes. Kailangan natin siya mahanap sa lalong madaling panahon. Tol, hawak mo na naman yung kwintas mo ah. Bebenta mo ba yan? Tiba-tiba ka dyan. Tanga, asa ka. Hindi ko bibenta to, mahalaga sa akin to. No? Hindi, naisip ko lang naman. Tsaka napa-opera mo naman na nanay mo eh, so okay na yan, di ba? Mahalaga naman sa akin si nanay. Kasi siya yung nagpalaki sa akin, tsaka tinuring na akong parang tunay na anak nun. Pero minsan, tol, naisip ko lang, ano kaya kung kasama ko yung tatay ko, no? O yung totoong pamilya ko? Ganito pa rin kaya buhay ko? Malamang tol, hindi. Piling ko mayaman ka. Siyempre, ikaw ba ng pamanahan ng gintong kwintas bata pa lang? Yun na nga eh. Diba tinapon nila ako sa ilog? Ano mo, palagay ko, kaya ganito na lang buhay ko. Walang direksyon. Kasi kahit anong gustuin ko na ayusin yung buhay ko o itama ang lahat, lang yan, napupunta pa rin lahat sa mali yung ginagawa ko. Huwag mo isipin yan. Ako ba? Walang mali sa buhay natin, no? Tandaan mo, buhay ka, may silbi ka. Yun na yung mahalaga. Tsaka lahat naman nangyayari sa atin may dahilan eh. Hanip pa, lalim. Edgardo, malaki ang posibilidad na si Moises ang totoong kapatid ko. At si Moises ang totoong Calvin Magallanes. Posibleng totoo nga ang sinasabi. Na si Moises ang totoong Calvin. At si Antonio may kagagawa ng lahat ng ito. Pinatay niya si Hilda. Ninakaw niya ang anak ko. Kung maaari ko lang siyang buhayin, gagawin ko. Parang patayin ko siya ng pagpili. Idinamay niya ang inosente at walang kalaban-labang ano. Pinaanod niya sa ilog ang kapatid mo, sa ilog ng basura, Elias. Iba sana magiging buhay ng kapatid ko. Kung hindi siya winalangyan ni Antonio. Hanapin mo siya, Elias. Magkapatid kayo. Kayo ang mga tagapagmana ng gusto ko. Sapat na sa akin na mahanap ko siya. Sir Elias, saan yun? Nahanap ko na si Moises. Napag-alaman ko, kasalukuyang miyembro siya ng grupo na pinamumunan ng Alvaro. Alvaro. Naalala niyo yung nakaenkwentro natin doon sa party ni Presidente William? Siya ang namumuno ng grupo niya. At malamang, nasa kampo na ng kalaban si Moises. Well,
Nasa panganib ang buhay niya kung sakaling siya nga ang totoong kapatid ko. Maaari pong ganun. Babawiin ko si Moises. Alamin mo kung saan ang kuta ni Alvaro. Susunod siya. May bugwit pala dito eh. O, kayong dalawa. Pagsabihan yung kaibigan nyo, ha? Kayo nang bahala dyan. Masyadong nauumaling kay Vanessa. Ayokong madiskaril yung plano natin. Lance. Alam mo ba kung anong ginagawa ko sa mga usosero? Tinatanggalan ko ng tenga. Pasensya na, sir. Ibabalita ko lang naman kay bossing na dumating na yung mga kargamento galing sa pier. Saan mo nakuha to? Sa akin to, sir. Binigay sa akin ng mga totoo kong magulang bago nila ako iwan. Ampon ka? Pero hindi ko na sila nasilayan. Hindi ko na nasilayan mga totoo kong magulang. Itong kwintas na to, ito na lang palatandaan ng buo kong pagkatao. Ano nga ulit pangalan mo? Moises, sir. Moises. Sige, sir. Balik na lang po pagkatapos na kayo mag-usap. Hinahanap mo. Quintas. Oo, alam ko. Yan yung kwintas na binigay sa'yo ni Edgardo, di ba? Inago mo pala yan. Yung tawa mo kanina, si Moises. Ganitong-ganito yung suot niya kanina. Ayan, sabi niya sa akin, nakuha niya raw yan sa totoo niyang magulang bago siya inampon. So, anong ibig mong sabihin? Ibig ko sabihin, si Moises ang posibleng anak ni Edgardo at Hilda. Siya yung kinuha ni Antonio. Siya yung itinapon sa ilog pagkatapos niya akong ipalit doon sa sanggol. Isipin mo nga naman, ang kadugo ng mortal nating kaaway ay nasa sariling bakuran ng natin. Kung totoo yung sinasabi mo, magagamit natin si Moises laban kay Edgardo at Elias.